What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click yung notification nyo rin na mga videos. So yun guys, i-review natin itong DIY Pinoy Technician Hybrid ESR meter. So meron po siyang 100 kHz na frequency para sa ESR niya guys. At ang ginamit natin ditong analog multimeter ay yung Sanwa na original guys yan. So patunayan ko sa inyo na original po yung Sanwa na yan kasi ito guys, so yung ano niya, yung pointer niya mismo, ayun o. So original pointer po yan ng Sanwa. Ayan, Sanwa. At ayan guys, para nakita nyo rin, okay? So ang ginawa ko dito ay nilagyan ko siya guys ng backlight tester. Ayan, up to 300 volts. Siyempre depende pa rin sa battery niya guys sa loob kung ilan yung level or ilan na lang yung voltage. At ayan, nilagay ko guys yung ano rito ito guys, ESR para sa capacitor at ESR para sa inductor at saka diode. So ibig sabihin na itong guys, inductor at saka diode na to na ESR, hindi lang po sa diode to guys, hindi lang din to para sa inductor, any coil guys. So pwede kahit na ano, kunyari meron kayong speaker coil, ayan, pwede nyo gamitin to as tester. Pwede nyo rin gamitin to sa mga transformer. So tignan nyo kung shorted yung linya ng transformer nyo, makikita nyo agad dito yon. At pwede guys dito sa flyback transformer. So basta coil type na parts or component. So dito po yun guys, nandito sa mga semiconductor. Ito. Okay. So ayan, at ito guys, kung nakita nyo sa taas, meron siyang nakasulat na ESR. Zoomin natin. So ayan guys, malit po yan in actual guys, kasi kung meron kayo ng sariling ganito, makikita nyo guys kung gaano kaliit lang yung dito, yung sa mirror niya dati, kasi mirror to dati guys eh. So ayan, kung nakikita nyo ngayon guys, wait lang, kayo mag-focus ng maganda eh. So focus natin guys sa maganda. Ayan. So ayan, meron tayong up to 47 ohms from ano yan guys, so 0.1 or 0, syempre pinakamababa. So ayan, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1 ohm, 1.5 ohm, etc. na yan guys. So makikita nyo lahat ng low ESR, yung resistance niya guys. So makikita nyo yan agad dyan. Okay, para lang yan guys sa ESR. Ayan, pang ESR lang po yung nandito sa loob na to. Ayan, okay. Tapos dito, ESR para sa capacitor. So makikita nyo agad kung bad, compare, or good. Ayan guys. Okay, para di kayo naguguluhan. Tapos sa ilalim yan, sa semiconductor, diode, MOSFET, IGBT, IGBT nga guys, BJT na transistor. Yan, any transistor, diode, mga relative guys ng diode tsaka transistor. Ayan. Okay, coils. Ayan. So dyan makikita nyo kung bad or good. Okay, so ayan, pakita ko sa inyo na gumagana talaga to. At ginawa ko lang to talaga guys, pakita rin ko sa inyo na ginawa ko lang tong sticker na to, kasi sticker lang to guys. Okay, so ito yung sticker nya, ito. Ayan, so pinuputol ko pa yan para tumugma dito. So ayan guys, yung backlight tester. So nilagyan ko siya ng square para alam ko kung saan siya bubutasan. Okay, so ito po ay vinyl sticker. Okay guys, ayan. So ayan, at ito guys yung pangalan ng vinyl sticker, Cricut. So tignan nyo guys kung magkano yung Cricut na vinyl sticker na printable guys
So, search nyo printable vinyl sticker, tapos Cricut. Ayan, Cricut guys. Cricut. Ayan. So, malaman nyo kung magkano yung sticker na ganito. Kasi ang ganda niya guys eh. Ayan o, details na details talaga yung ano niya, hindi subo yung pagkakaprint niya. So, detalye talaga siya guys. So, kailangan maganda rin yung printer nyo na gagamitin sa mga ganito. Okay? Dapat yung printer nyo is super resolution na printer. Okay? Kasi ang printer na gamit ko dito ay Canon 100 Pro. Ayan. Okay guys? So, dito na tayo. Balit ito nga pala guys. Ito ay ESR meter. Para sa ESR meter. Tapos ito naman ay para sa backlight tester. Kasi ngayon guys, hindi ko muna to susulatan. Kasi gagawin ko rito guys ay alisin ko to, papalitan ko ng vinyl sticker. Para pwede na tong baguhin guys. Okay? So, sa ngayon hindi pa. Pakita ko lang sa inyo na may ganitong hybrid ESR meter. Hybrid ESR meter kasi naka-hybrid lahat ng iba't ibang tester dito sa multimeter na to guys. Okay? So, alisin ko muna to. So, una, tingnan natin kung gumagana talaga yung resistance niya. So, lagyan natin sa resistance. Ayan. So, 0 lang natin yan guys. Ayan, naka-0 na siya. And then, dito, mag-test tayo ng 1 ohm. Ito guys, 1 ohm. So, tingnan natin kung gagana sa 1 ohm to. So, sa taas yung titignan nyo guys. Ayun sa taas. So, yun. Nasa 1 ohm siya guys. Okay, sakto ng 1 ohms. So, try naman natin siguro mga 20 ohms. Ito, 20 ohms. So, ayan guys. So, a little bit siya guys. Over. Kasi over niya pa ganito eh. So, okay lang yan. At least, malapit na siya guys. Okay? So, 100 ohms. Ito guys. 100 ohms. Ayun. Okay naman guys sa 100 ohms. Kita nyo? Saktong-sakto sa 100 ohms. So, ibig sabihin gumagana yung mga resistance niyan guys. Kahit pagka nagsimula ka kasi dito, matik na yan, gagana na yan dito guys. Ngayon, try na natin yung ESR meter. ESR meter. Meron po yun guys, IR tester. Pagka naka-on yung ESR meter, so naka-on din yung IR tester niya. Okay? So, hindi ko muna, syempre, iti-test kasi wala akong remote. Okay. So, ayan guys, meron tayong 0.1. Lagyan muna natin ito guys sa 0, syempre. Ayan. So, 0.1. Ayan guys, tignan nyo. Ayan o, saktong-sakto sa 0.1 o. Ayan na. So, tignan nyo yun. Ayan o. Tignan nyo yung shadow kung nasaan. Ayan o. Nasa 0.1 siya. Yun. So, try natin ng 0.2. Saan na ba yun? Ito. Itong dalawa na ito guys. Ito. Uy, sakong-sakto 0.2 guys, no. Ano siya daw? Diba? 0.2 yun, 0.2 yun. 0.3, tingnan natin guys. Ay, nawawala. Ayan guys, 0.3, saktong-sakto 0.3 sa gitna. So, 0.4. Dito na tayo. Diba? Saktong-sakto. 0.4 guys. 0.4 kasi yun. Ayun. Ito guys. Ito. 0.4. Tapos 0.5. 0.5. Madulas guys eh. Ayan. 0.5. Ayun, 0.5 siya guys. Ayan na, nakadikit. Ay. Ayan guys, nakadikit ha.
Ayun na, 0.5. Okay? Ayan guys, so, okay? Para nakita nyo. Okay? And then, try naman natin sa capacitor. Ayan. Siyempre, try natin sa capacitor. So, ito, malaking capacitor guys. Ayan guys, malaking capacitor. And then, pagka ano kayo ng capacitor, syempre, ito sa akin may discharger na to or pang discharge ng capacitor. So, kahit i-ganon ko, magdi-discharge na agad yung capacitor. Pero sa inyo, syempre guys, i-discharge nyo muna yung capacitor nyo ha. So, pag discharge nyo yung capacitor nyo, gaganyan nyo lang. Okay? So, ayan guys, pagka nag-test kasi kayo nito sa ESR mode or sa ESR na selection, any ano po yan guys, any direction. Kahit magbalik-baliktad po yan, okay lang. Okay? So, tingnan nyo to ha, kahit baliktarin natin to. So, tingnan natin. O, ayan guys, so nasagod agad o. Ayan o. So, ayan guys, kita nyo. Okay. So, nasagod siya guys. So, ibig sabihin, okay yan. Kasi ang reading niya doon sa may ESR mismo ay 0.2. Okay, ano po to? 100 microfarad, 450 volts. Ayan guys. So, okay, ang capacitor natin. Try naman natin dito. So, dito tayo guys sa mylar. Ito guys. So, dyan sa may 2A 104J. So, tingnan natin. Ito guys, mababa na to kasi ano na lang to 100 nanofarad. So, ayan guys, nasa compare siya. So, ibig sabihin, okay pa siya. Okay? So, dito pa guys kasi pwedeng maging good. Basta kasi mababa yung resistance, mababa yung capacitance niya. Hindi to guys pwedeng maging good. So, kailangan nasa compare tong nanofarad. Okay? Kasi kapag picofarad na, hindi na siya gagana rito. So, up to nanofarad lang siya. So, 100 nanofarad yata yung pinaka kaya nito. Hindi, less than ng 100 nanofarad. Kaya niyang i-test. Pero, syempre, magiging bad na siya. So, kaya sabi ko sa inyo, ang magandang ipang test dito up to 100 nanofarad lang. Okay? Pagka nakita kayo 100 nanofarad, test nyo sa compare. Dapat nasa compare lang siya. Ayan. So, tignan natin dito sa may dito guys, ceramic. 100 din to guys. 100 nanofarad din to. Pero ceramic naman siya. Tignan natin. O, ayan guys. So, bad na siya. So, ibig sabihin, mababa na yung ano niya, yung capacitance niya kasi nasabad na siya yun guys. So, okay? So, hanap tayo ng ibang 100 nanofarad. Ito guys. So, ayan 100 nanofarad. So, tingnan natin guys to. Ayun guys, so, nasa compare na siya. Kita nyo? Nasa compare pa. So, ibig sabihin na itong 100 nanofarad na to is okay. Good tong 100 nanofarad na to. Ito guys. Baka sabihin nyo mali. Ito dito tayo. Pares lang yan. Ayan o. Okay. Nasa compare siya. So, ibig sabihin okay to. Okay pa to. So, try naman natin ang 1 microfarad. Hanap tayo ng 1 microfarad. Ito guys, 1 microfarad ito. So, tignan natin guys. Dapat itong 1 microfarad na sagot to guys ha. Ayun, nasagot siya guys. Okay, tingnan yung shadow. Ayun yung shadow niya, ayun o. Ayun yung shadow, titignan nyo kung nasaan. Ayun o, nasagot pa siya. Okay, so okay pa siya. So, tignan naman natin dito. Meron din dito rin eh. So, 1, ito guys. 1 microfarad.
Tignan natin to guys. So, ayan guys. Ayan guys, so mas good na good pa to. Ayan, kasi lagpas-lagpas pa ng kanina. Kasi yung kanina almost nasa gitna ng compare tsaka good. Ito ngayon guys ay talaga nasa good. So okay pa to. Yung 1 microfarad na yan. Okay? Try naman natin guys sa onboard. Nasa board mismo. So, hindi natin ito alisin. Nandito lang to. Tapos, test natin. Tingnan natin kung kaya. So, ayan guys. Ayan guys. So, kaya. Kaya niya i-test. Oh. Nasa good siya guys. Ito sa kabila. Ayan guys. Kaya. Ayan o. Oh, diba? So, kanya i-test sa nasa board mismo guys. Ayan. Ngayon, try naman natin i-test ang ano kaya? Ito guys, inductor or coil. Kasi tawag naman dito inductor eh. I mean inductor. Inductor coil or toroid. Ayan, toroidal. So, i-test natin dito. So, dito naman tayo titingin at hindi nyo kita guys. So, ayan. Dapat ito walang ano to guys, connection. Ayan guys, walang connection oh. Hindi siya nagalaw. Oh. Ayan, walang galaw. Sa kabila, wala din. Pero kapag ka nasa times 1 yan, kasi resistance na yan, so meron yan dapat. Ayan oh. Oh, diba? Kasi parang wire lang sa resistance yan eh. Oh, diba? So nakakapag-test siya ng ganito. Lalo na kung shorted na yun, eto guys, magkakadikit ito, matetest nyo yan dito, ayan, matetest nyo sa may, ano natin, ESR. So, ayan guys, wala talaga, ayan o, kahit saan, kahit dito siguro wala, ayan o, wala din. Okay guys, so, maganda siyang itest sa toroid. So, syempre pagka nag-test kayo ng toroid, gagamitin yung dalawa na to. So, tingnan nyo muna kung walang shorted. And then, kapag ka hindi naman siya nag-move, so baka isipin nyo open. So, itatest nyo siya dito sa may times 1. Pagka gumalaw siya, ibig sabihin good siya. Kasi, hindi siya gumalaw dito, tapos gumalaw siya dito, so good siya. Pero kung hindi siya gumalaw dito, tapos hindi rin siya gumalaw dito sa may times 1, sa both na yan, parehas na yan, ibig sabihin open talaga siya. Okay? So, ganun po yan. So, meron kayong dalawang choice. And then, dito na tayo guys. Sa mga power transistor. Kasi mostly ito nasa amplifier, di ba? So, or sa mga ano guys, may mga ganito, tag dito, IGBT na nasa, tag dito, welding machine guys. Sa mga inverted welding machine. So, naka IGBT po yun. So, sa mga amplifier naman, naka power MOSFET or power transistor. Ayan. So, ito guys, sabi ko sa inyo, kahit na anong posisyon ng test probe, pwede nyo gamitin dito kasi nasa ESR kayo. So, tignan natin to. Dapat to guys, hindi gumalaw ha. Ayan. So, walang galaw siya guys. Oh. Dito guys, wala din. Ayan o. So, kahit balik-balik ko yan, wala. Sabi sabihin na ito good. Okay, para maniwala kayo na good talaga yan, hindi siya open. Ayan, lagyan natin times 1. Itatest ngayon natin siya guys. So, sa ganito guys, wala siya. Pero dapat pagka binaliktad natin siya, dapat meron yan guys. Ayan guys, so meron. Okay? Ayan, meron. So, nasa 5 siya. Ayan, parehas. Pag binaliktad natin,
wala. Okay, dito naman sa ESR, kailangan hindi siya shorted kasi nasa ESR ka guys. So kahit itong dalawa lang na to or ito is wala dapat yan palo guys. Kahit na dito guys, ayan o, baka sabihin nyo doon lang eh. O, kahit dito guys, hindi yan papalo. Ayan o, ayan niya pumalo. Pero kapag ka times 1, papalo yan guys. Ayan. Sa 5. Sa 5. Pagka binaliktad natin, dapat wala. Oh. Oh. Diba? So, yan po yan guys. Oh. Kahit na transistor, kaya niyang any type of transistor guys, kaya niyang i-test. Pero sa ano, sa tag dito sa regulator guys, hindi ko pa sure kung paano i-test yun sa regulator. Pero mapapakita ko naman sa inyo guys pagka nag-video ulit ako about dito sa hybrid ESR natin guys. So dito, ganyan din guys. So, ayan. Oh, good pa naman yung capacitor niya. Ayan o, nasa good pa yun o. Dito sa kabila. Ayan guys, wait lang. Ayan. Ayan guys, so para makikita nyo. Ayan o. So, nasa good pa rin siya guys. Ayan o. Okay? Okay. Ayan. Ay. Pag ginagalaw ko, no? Wait lang. So, ayan guys. Okay pa siya. Okay? So, kahit na nasa board. So, gagana pa din siya. And then, the last one guys, ito. Sa may, ano natin, backlight tester. Ayan. Usog ko lang ito konti. So, dito tayo guys. Ayan. Ito, dito tayo. So, tignan nyo muna to. So, i-test muna natin siya guys. Pag tinest natin to buo. And guys, so may nakikita kayo na hindi umiilaw. Ito guys, oh. Ayan. Kasi sa camera, ano eh. Wait lang. Takpan natin ng konti para makita nyo yung ilaw niya guys. So, ayan guys, oh. Lagyan ko na ng tape. Kapton tape yung nilagay ko dyan para makita nyo lang yung mga hindi umiilaw guys. So, nakita nyo yung mga hindi umiilaw. Ayan o, kitang-kita agad o. So, dito, isa. Tapos, isang bungalera dito. Tapos, ito guys, hindi nailaw o. Tapos, ito, dalawa rito. Tapos, dito, dalawa sa unahan. Ayan o. Diba? Ngayon, paano kung nabaliktad natin guys? Pakita ko sa inyo. Baliktarin naman natin yung polarity. So, kung dito, guys, ayan guys, nailaw siya. Ayan guys, ay, hindi pala nakikita. Ayan guys, nailaw siya. Ito nga lang. Ayan, nailaw siya guys. Huwag nyo intindihin to kasi baka tanongin nyo ako bakit ganon. Boss, ba't yun na nasa 300 siya pagka pinapailaw nyo yung, hindi nasa 40 pala. 40 volts. Hindi naman to 40 volts. 6 volts lang to. Huwag nyo intindihan yan guys. Ang intindihin nyo kung mapapailaw nyo lang yung LED kasi ito ay para dito guys. Sa capacitor. Wait lang, papakita ko sa inyo kung bakit. Para doon lang sa capacitor yan. So, ito yan guys So, umiilaw siya, diba? Paano kung baliktarin natin? So, kung umiilaw siya ng nakaganito, pag binaliktad natin, masya-shorted ba? So, ayan na guys, tinagalan ko Tignan natin kung shorted. Oops, hindi pala shorted. Okay, hindi ito guys nakaka-shorted ng LED. Kailangan ng LED na gagamitin nyo dito 6 volts pataas. Okay, kasi pagka 3 volts, baka ma-shorted guys. Pero hindi ko pa natry sa 3 volts na LED. Pero feeling ko ma-shorted sa 3 volts. Pero 6 volts pataas, ma-shorted po yan guys. Siguradong sigurado po yan. So, ayan, at least alam niyo lang guys na kung gaano kaganda tong ano natin. So, baliktarin natin, ayan.
Ayan guys, pinaliktad ko. So, tagalan natin ng konti. Wala naman. So, dito tayo. Oh, nagana pa rin yan guys. So, sa kabila. Meron din tayo sa kabila guys eh. Diba? Nagana. Ang lakas pa ng ilaw oh. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Para dito po yan. Sa capacitor. Kapag ka-charge natin capacitor kung okay pa. Ito guys ang gamitin nyo guys, okay? So kuha lang ako ng metal kasi dito ko siya i-discharge. Pero kung magagalit kayo bakit ko discharge ng ganun, okay lang po guys. Ano lang po to, it's a educational purposes lang to guys. Para malaman nyo lang na gumagana itong display na to para dito lang sa may capacitor. Okay? So 3, 2, 1, go! Yan guys, sinacharge natin yung capacitor. Nasa 100 volts na siya. 150 volts. So, mataas na yun guys. Kasi, napakataas ng 150 volts sa ganito guys na capacitor. So, yan guys. I-discharge natin guys. So, gagawin natin 200 volts. Kasi baka gusto niya 200 volts eh. So, yan guys. 100 volts na siya. So, ayan na, malapit na. Ayan guys, 200 volts na. 200 volts. Grabe. So, ayan guys. Make sure ko lang na discharge na to kasi baka mahawakan ko eh. Nasa 100 volts pa pala siya eh. Diba? So, ayan guys. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click on all guys. Bye. Peace.